Ayan guys, so harvest tayo ng ating pechay. Ilalagay natin sa ating sinigang. So, huwag natin silang bubunutan. Ayan. Kunin lang natin yung kanilang mga dahon para patuloy pa silang magdahon. Sayang kasi kung bubunutin na natin. Ayan ang napakaraming dahon. Buti nakasurvive sila sa sobrang init natin ngayon sa Pilipinas. Oh, dami oh. Bawas-bawas lang natin yung dahon nila para mag-ano sila panibago. So, ayan, nakamenos na tayo sa pagpunta sa palengke. Ayan, mas magandang may sarili tayong tanim. Ang time na magluluto tayo, meron na tayo agad na ma-harvest. So, kailangan tanggalin na natin lahat yung pwede para mamaya hindi nila makayanan yung init. Sobrang init na mamatay sila. Ngayon o, malalamsan. So, kailangan na natin silang harvestin para mapakinabangan pa natin. Ayan guys, so, marami na ito para sa ating nilutong sinigang. Ito itong ating mga pananim na bago na upo. Ayan, ganda nila, ganda ng tubo. Sana mapalaki natin at mapabunga natin. Tsaka pala yung bunga ng mga upo na to, yung mahaba talaga na 1 meter yung haba. So yun guys, so sana mapabunga natin. Ayan o, dahil kong nakuha. Tapos itong aking patola, hindi ko alam kung babae o lalaki kasi yung pagka lalaki yung patola, puro bulaklak lang. At wala ka pa nakikitang sign dito sa malapit sa talbos niya kung meron siyang bunga. Kaya ang naiisip ko parang ano to, yung lalaking patola na hindi nagbubunga. Kasi kahit ganito lang sana kaliit yung patola mo, dapat meron na siyang bunga na kahit hindi matuloy, alam mo na babae siya. So yan guys, so mahaba na yung kanyang mga sanga. Marami na siyang nagsanga-sanga pero wala pa rin siyang sign na may bungang malilit sana, pero wala, puro bulaklak lang ngayon oh. So siguro ano lang, pabayaan lang natin, baka mamaya gusto niya yumabong bago siya magbunga. Pag hindi siya nagbunga, so nangyayari, aalisin na lang natin, papalitan natin siya ng ibang tanim. And guys, so ganda ng aking tanim na talong, nakahang. Yan yung mga bonsai na talong daw, panibagong variety. Klase ng talong na kung mamunga daw ito, kumpul-kumpul, pero tapos maliit lang kanyang puno. Ayan, nabili ko yan sa Wilcon Depot, yung kanyang mga buto. Sana mapabunga natin. Ang palaya, ayan o, meron na rin, nakakuha na kami dyan, halo namin sa swam na mais. Tapos guys, ito yung napatubo kong imported na malunggay. Pag nagbunga naman to, 1 metro din ang haba.
So may 5 piraso ka lang na ganun. Marami-rami na yung pagka niluto mo. O diba guys? Ayan. So yan guys, so tingnan nyo. Napapalaban talaga sila sa init. So, ano talaga sila, kawawa naman. Kailangan natin silang ilagay muna dito para hindi sila ano sa init. Hindi nila kayang anuhin yung init ng panahon. So kailangan natin silang huwag munang irekta sa mainit na pwesto. So kailangan lang natin silang ilagay dito. Yan guys. Hindi nila kinakaya yung init kaya namamatay. Ayusin natin mamaya dyan. Kaya yung iba dito ko nilagay. Ayan oh. Mga na ito talaga namatay na to. Wala na to. Sobrang init din nila kinakaya. Ayan oh. Ito naman yung ating mustasa. So ipapalit natin dito yung isa. Ayan guys, lagyan muna natin sila ng konting lilim para hindi sila maano sa araw. Ayan. Wawa yung ating mga pananim. Silang unang-unang nakakaramdam din ng init dahil maghapon sila babad ng init ng ating panahon. Nawawa sila. Nangamatay pero yung iba nakasurvive. Wala natin silang i-rescue. Kawawa naman na yun. Oh. Tingnan nyo. Oh. Pinakatalbos niya nalalanta. Tapos kadidilig ko lang ito nung kanina umaga. Sa tao din, ingat-ingat na lang po sa sobrang init. Huwag po tayong mag-expose sa sobrang init ng panahon ngayon. Ano po yan yung magiging sanhi po ng heat stroke. So yun guys, yung aking vlog for today. Maraming salamat po. Kung pong hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please lamang po huwag niyong kalilimutin i-subscribe at huwag niyong kalimutan pindutin yung bell icon para updated sa mga video aking na-upload. So happy Sunday po sa ating lahat. God bless po. Salamat.